Hello. So sa part 2 na to, more on application na tayo pagdating sa Canva. So ito, sa nakikita mo, dinownload ko na kanina yung images based dito sa product mo. So una kong gina-judge kung meron bang na-mix up na other clothing or sabihin natin kung shoes. So puro model. So pag model, take note, may shadow. Dapat hindi siya tilted, hindi nakaganon. So, may encounter natin yan pagdating dito. So, ito, pag tilted to, i-arrange natin siya or ayusin natin. So, first, ito, sa page 1, ito yung parang pinaka base natin. Para madali mo na lang i-edit yung mga following images. So, ito, sa first image na tinanggal ko na po yung shadow niya. Tapos, tinanggal ko na yung background. So, paano mag-add ng shadow? Click mo yung image, click edit, and then etong shadow, and then etong drop, and then dito sa note is yung intensity 25. So paano malaman? Punta ka sa pinakababa, and then etong intensity na 25. So click enter. So pagka nag-a-add ng shadow, may tendency na mag-a-adjust yung image. So kung titingnan mo, kapag ka hindi mo siya in-adjust, lalabas dyan yung sinasabi kong allowance na dapat natin tingnan na nakalagay dito sa note. Dapat naka-adjust yung angle niya um, para sa better proportion, and yung model dapat naka-center. Naka-center ibig sabihin nakagitna, and nakaayos yung top to bottom. So, paano ayusin yan? So, i-adjust natin dito and sa taas. Tapos, pangalawa, meron din kami ginagamit na ruler. So, paano mahanap yung ruler? Punta ka dito sa file and accessibility, sorry, settings, and then add guides. So, ito yung ruler. So, para maging permanent yung ruler, click mo yung add guides, then hanapin mo yung gitna. So, 3, 4, 5, 6. So, ito yung gitna mo. Ito yung gitna mo ngayon. So, ang gitna mo is itong turtleneck niya. So, paano maglagay ng second page? Click mo muna tong page 1 sa baba, and then Control D. Tapos, i-drag mo ngayon yung susunod mong image. So, same variant niya. So, pag dinrag mo siya, automatic na siyang mag-a-adjust with shadow and then background. So, bali, ang gagawin mo na lang, i-check mo yung taas at saka baba, and dapat naka-center siya. So, i-check mo yung first image and then second image. So, kung nakikita mo, parang hindi siya masyadong gumalaw. And then, yung halimbawa ko naman na pagka-tilted yung image naman. So, ilagay natin itong example. So, kapag ka-tilted yung image, so makikita mo merong crop image dito. So, syempre, i-rotate natin yan. I-rotate muna natin. So, dapat nakadiretso siya. So, yung pattern natin kanina is yung turtleneck na gitna. So, ito, nakagitna na siya. So, ito, papansin mo, na-crop siya. So, i-zoom natin. So, ito, so, pangit. So, pwede nating i-adjust ng konti. So, para pagdating dito, hindi siya masyadong obvious. Pero, syempre, check mo ulit yung other part sa baba. So, ayan. So, pag tinignan mo, naka-centered siya. And at the same time, yung ibig kong sabihin centered, yung tipong ganito. Pagka inililipat mo yung mga variant is naka-centered siya. So, halimbawa, kung itong kaki nasa pagitan ng kanan, hindi siya considered as centered. So, ibig sabihin ng centered, hindi naman exactly gitnang-gitna. Pero, yung makikita mo yung naka-centered ba, nasa gitna yung image niya.
hindi nakapunta sa kanan, hindi rin nakapunta sa kaliwa. So, ito, second example. Um, Itong pangalawa. So, i-adjust ulit natin siya. Nang nakapantay po yung balikat. And, kung titingnan natin, hindi pa rin pantay. So, i-adjust mo ulit siya ng maayos. And, pangalawa, ayun, check mo yun sa taas. And, at the same time, yung center, which is yung um, palatandaan natin is yung sa neckline. So, dapat siya yung nakagitna. So, kung titingnan natin, so hindi masyadong gumagalaw yung model kasi naka-centered siya. So, titingnan mo, ganun lang siya, mukha lang siyang ganun kadali. Pero yun lang yung tatandaan mo pagka model and shoes or clothing. So, ang naiba lang is ang clothing, I mean, ang model is may shadow and hindi dapat siya naka-slanting and etong floating, etong not sitting position, ito yung example ng floating. So, etong image na to, so considered siya as floating. So, ito kailangan to i-re-upload. Pagka ganyan, ina-adjust dapat na nandito sa flooring. So, ito halimbawa nito sa database. So, considered siya as floating. Pagka ganito, i-adjust dapat siya hanggang dito sa baba. So, kung nakikita mo sa mga sample ngayon, so dapat nandito siya. Okay lang kahit makrop na yung paa niya as long as hindi siya floating images. And, ayun, halimbawa nung sinabi ko sa'yo, sa model center dapat top to toe, walang allowance na mangyayari pagdating dito sa taas-baba. So, i-adjust mo, i-click mo muna yung image, then check mo kung may mga nakakrop ba. Ayun, then sa part 3 is etong clothing naman and sa shoes. Then, all good. Then, kung may questions or clarification pagdating sa model, let me know.